Kabanata 581. Kahit na may kamalayan si Gerald na ang insidente ay may malaking epekto kay Xavier, hindi niya kailanman inisip na halos magtatapos ito ng kanyang buhay. Iyon ang pinakapangit at pinakamadilim na araw sa buong buhay ng aking kapatid na babae. At lahat ng ito ay dahil sa iyo, ang kasumpa-sumpa na magsasaka. May kamalayan ka, sigurado ako, na ang lahat ay tumingin sa iyo at walang kahit na makakausap sa iyo. Noon, walang iba maliban sa aking kapatid na babae. Hahawakan niya ang iyong kamay sa paaralan, magkasama sa pamimili, at kumain din kasama ka. Ngunit naisip mo ba na ang paggawa ng lahat ng iyon sa iyo ay makakaapekto sa pagtingin ng lahat sa kanya? Panipi, hoy, lahat, tingnan mo, si Xavier York na, ang kasintahan ng pinakamalaking magsasaka sa aming paaralan. Panipi, iyon ang tawag sa kanya ng lahat noon. Sa kabila nito, tiniyagan niya. At hindi pinansin ang pangungutya dahil lang sa gusto niyang makasama ka. Gayunpaman, ang bawat batang babae ay may kanilang kumpiyansa sa sarili at isang araw ay hindi na kinaya ng aking kapatid. Pakiramdam niya ay ginagamot siya ng hindi makatarungan at oo, ito ang araw na nakipaghiwalay siya sa iyo. Panipi, ngunit tumingin sa iyo ngayon, naglalakas loob pa rin Yankee na may kasalanan ang aking kapatid. Nanatiling tahimik si Gerald. Alam niya na walang kasalanan si Xavier dahil lahat ay may sariling karapatan na pumili ng sarili nilang kapareha, kahit na ang paraan ng pagtatapos ng pagiging Xavier matapos ang kaganapang iyon ay isang sorpresa kahit kay Gerald. Naaalala mo ba kung paano nakiusap ang aking kapatid sa iyo sa araw na iyon? Tanong ni Natasha, baleful ang mga mata. Naaalala mo ba kung paano mo siya pinansin? Bilang isang resulta, labis siyang napahiya upang harapin ka at ang kanyang mga kamag-aral, na tumigil siya sa pag-aaral ng buong buo. Iyon ang dahilan kung bakit siya nahulog. Ilang buwan pa lang ang dapat gawin bago kamagtapos ang lahat ngunit pinahamak mo siya sa huling-huli na 10 buong taon ng pag-aaral, na wala, ganoon. Panipi, pagkaalis niya, nagpasya siya na iwasan ka hanggat maaari na humantong sa kanya na lumipat sa Yanken dahil walang nakakakilala sa iyo doon. Susubukan niyang maghanap ng trabaho doon. Panipi, gayunpaman, pagdating doon, ninakaw ang kanyang pitaka. Walang sino mang makakaligtas sa Yanken nang walang pera kaya ano ang magagawa niya? Sa kabutihang palad, nakakita siya ng isang bar na naghahanap upang kumuha ng trabaho na pinapayagan siyang tumira sa wakas. Hindi sa marami siyang pagpipilian sa sandaling yun dahil wala na siyang pera. Panipi, ang swerte niya, gayunpaman, ay huli na naging kamalasan dahil minolesta siya ng isa sa mga boss doon dahil sa sobrang ganda niya. Sinampal siya nito dahil sa galit at dahil doon, halos mawalan siya ng buhay. Ang sinampal niya ay isang napakalakas na tao. Panipi, matapos mapunta sa kanyang masamang panig, naging mas mahirap para sa kanya na makahanap ng maayos na trabaho doon. Hindi siya pinapayagan ng boss na iwanan din si Yanken. Hindi man siya nakakuha ng mga tiket sa tren upang umuwi, at patuloy nilang pinilit ang aking kapatid na sundin ang bawat sinabi nila. Panipi, naiintindihan mo rin ba mula sa malayo kung gaano nakakatakot para sa isang batang babae na mabuhay sa takot na ganyan araw-araw? Sa huli, natapos niya ang paghuhugas ng mga plato sa isang regular na restaurant. Hindi siya binayaran ng cash, ngunit sa halip ay may pagkain at isang lugar na matutuluyan. Ang lahat ay hindi maayos dahil ang lady boss ay patuloy na nananakot at hinahampas pa siya. Panipi, sa kanyang pinakamababa noong malapit na niyang wakasan ang sarili, isang himala ang nagpakita sa kanya. Nagkataon na nakita siya ng mayordoma ng Long pamilya at dahil kulang sila sa mga maid upang paglingkuran ang kanilang pangalawang batang Panginoon, si Fred, nilapitan niya ito na tinatanong kung nais niyang magtrabaho para sa kanila. Ito ay isang pagpapala at agad siyang sumang-ayon. Ano pa, ang pangalawang batang Panginoon ay nauwi sa pag-ibig sa aking kapatid at sila ay nakatuon na. Panipi, paniwala ka ba, Gerald? Ang unang kalahati ng buhay ng aking kapatid na babae ay kaila hilakbot tulad ng kung ano ang nais ng
Isang asno na gusto mong maranasan niya. Sigurado ako na hindi mo akalain na magkakaroon siya ng oras upang lumiwanag. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, ang aking bayaw ngayon ay masunurin. Sa aking kapatid, ang bawat isa na dati ay binubuli siya ay nalugi. Na at pareho din para sa boss na ginawang isang bangungutang. Buhay ng aking kapatid na babae. Nakatira siya sa kumpletong pagdurusa ngayon, kahit na nasa tabi na. Kung ano ang nakukuha ko dito, ay ang kanyang pinakamalaking kaaway ay ikaw pa rin. Panipi, sabi ni Natasha na may malamig na mukha ng dugo. Hindi maiisip ni Gerald na ganoong kadami ang nangyari kay Xavier. Pagkatapos niyang umalis, at hindi rin niya maisip na muntik na siyang mamatay dahil sa kanya. Gayunpaman, ang mas nakakagulat na bagay ngayon, ay si Xavier ay nakasal na kay Fred. Kaya't ganoon ang naging lakas ni Xavier at ng kanyang kapatid. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkakasama. Nakita ko, kaya bakit hindi mo sabihin sa akin kung nasaan siya? Ngayon, tanong ni Gerald. Hindi problema, sumama ka sa akin kung nais mong makita siya. Panipi, sabi ni Natasha sabay galaw ng daliri bago tumalikod at naglakad. Nakasimangot ng bahagya, simpleng sumunod sa kanya si Gerald. Maya-maya, pareho silang nakarating sa isang bar at pumasok ang duo sa isang silid. Kitang-kita ni Gerald na walang tao roon. Nasaan si Xavier? Tanong ulit ni Gerald. Gusto mo talaga siyang makita, hindi ba? Oo naman, papayagan. Kitang makilala agad siya, sabi ni Natasha habang pumapalakpak. Sa sandaling iyon, ang tunog ng maraming mga yabag ay naririnig. Sa labas, ang pangalawa ay bumukas ang pinto, hindi bababasa. 10 mga security guard na nakasuot ng itim ang sumugod bago. Agad na palibutan si Gerald. Hahaha, naisip mo ba talaga na dadalhin kita sa kanya, Gerald? Kinamumuhian kanya, bakit kanya gugustuhin na makita, tulala? Alam mong saktan kita sa huli, ngunit sumama ka pa rin. Panipi, Kabanata 582. Manalo ka, tama na ang usapan, kunin mo siya. Utos ni Natasha. Pagkataong natanggap nila ang utos, kaagad namang tumalima ang mga lalaking nakaitim at humawak ng mahigpit sa magkabilang braso ni Gerald. Kailan magtatapos ang paghihiganti? Mahinahon na tanong ni Gerald. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung kailan tayo titigil ngunit nasa tabi na ng punto. Huwag mo ring pangarap na umalis sa silid na ito. Ngayong gabi, pang-iinis ni Natasha. Ganoon ba? Sa totoo lang, Natasha, sinabi ba sa iyo ng iyong kapatid na ang kalsadang ito ay tinawag na Mayberry Commercial Street, at alam ng mga bossing ng mga tindahan na ito kung sino? Ako, Panipi, syempre meron siya, ngunit alam mo bang binili ng aking kapatid ang bar na ito? Ang boss ng bar ay ang aking maliit na B** lamang. Ngayon, taya na hindi mo naman naisip na malayo di ba? Buong pagmamalaking tugon ni Natasha bago lumakad papunta sa kanya, at bigyan siya ng mahigpit na sampal sa mukha. Para sa kapatid ko iyon. Pinahirapan mo siya ng napakatagal. Ngayon, pinapaalam ko sa iyo ang naranasan niya sa buong oras na ito. Hahanapin siya ni Natasha kahit na hindi siya dumating sa sarili nitong araw. Sa kasamaang palad, natatakot akong hindi mo ako mapahirapan. Ngayon, sagot ni Gerald. Ano ang ibig mong sabihin doon, ikaw na maliit na bastos? Tanong ng isa sa mga security guard bilang ganti. Katatapos lamang ng kanyang tanong, gayunpaman, agad siyang kumalas ng hiyawan bago bumagsak sa sahig. Ang mga kamay nito ay nakadikit sa leeg at nanginginig ang buong katawan. Ano ang kahulugan nito? Tanong ni Natasha, kitang-kita na gulat. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Nararamdaman lamang niya, ngunit hindi nakikita, ang pagkakaroon ng isang anino sa silid. Habang nagpapatuloy siyang subukan na maunawaan ang sitwasyon, biglang nailok ang kanyang leeg ng dalawang matatag na braso. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang dalawang lalaki ay pumasok sa silid ng hindi niya namamalayan. Ang ibang lalaki ay nakahawak sa isang mahaba, pilak na karayom. Pagkalipas ng isang segundo, nawala ito mula sa kanyang kamay at ang natitirang lalaking nakahawak kay Gerald ay bumagsak sa lupa. Ang iba pang nahulog na gwardya ay nagbubula na noon. Humihingi ng paumanhin para sa pagiging huli, G.
Crawford. Magalang na sabi ng parehong lalaki habang nakatayo sila sa harapan ni Gerald. Sila ay walang iba kundi si Drake at Tyson. Pasimpleng tumugon lamang si Gerald. Alam niya na kailangan niyang maging maingat sa paligid ni Natasha. Parehas siya at ang kanyang kapatid ay hindi na. Magkaparehong taong dati niyang alam. Hindi papayag si Gerald na sundin siya ng walang uri ng backup na plano. Sa gayon, bago siya dumating dito, nakipag-ugnay na siya kina Drake at Tyson sa pamamagitan ng espesyal na ginawang aparato ng komunikasyon ng kanyang pamilya upang malaman nila ang lokasyon ni Gerald sa lahat ng oras mula sa sandaling iyon. Dahil na i-hostage si Natasha, ang natitirang mga underlay niya ay hindi naglakas loob na ilipat ang 1 pulgada. Ngayon sabihin mo sa akin kung nasaan si Xavier. O nais mo bang magwakas sa lupa tulad ng gwardya doon? Sabi ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Grabe ang paningin niya. Kabanata 583. Hindi ko alam kung nasaan siya. Minsan lang siyang dumating sa paaralan upang dalawin ako. Maliban dito, sa telepono lamang tayo nakipag-usap. Sigaw ni Natasha. Tumawag sa kanya kung ganun. Utos ni Gerald. Kailangan niyang makipagtagpo at makitungo kay Xavier sa lalong madaling panahon. Hindi siya maaaring guluhin siya ni Gerald sa lahat ng oras. Kung may nagawa man ako sa'yo na mali, maghayganti ka sa akin. Ang pagkakamali mo ay nasasaktan ng mga malalapit sa akin. Naisip ni Gerald sa sarili. Hindi lang niya matiis ang mga taong ganyan. Habang inaabot ni Natasha ang kanyang telepono, patuloy siyang sumenya sa kanyang mga nasasakupan, gamit ang kanyang mga mata, upang ibagsak si Gerald at ang duo. Gayunpaman, wala sa mga bantay ang naglakas loob man lamang na lumipat. Alam nilang lahat kung gaano kalakas ang mga tao ni Gerald kaya wala silang nagawa. Ang mga tao lamang tulad ng Scorpion ang makitungo kina Tyson at Drake. Naiintindihan na hindi sila kikilos, naiabot lamang ni Natasha ang kanyang telepono kay Gerald bilang pagkatalo. Mabilis na nahanap ni Gerald ang number ni Xavier at tinawag ito. Hindi nagtagal ay nalaman niya, subalit, na naka-off ang telepono ni Xavier. Bakit napapatay ang kanyang telepono? Paano ko malalaman? Kung hindi ka magiging matapat sa akin, marahil ito ay lalong magpapahintulot sa iyo na sumunod. Tyson, panipi. Oo, G. Crawford. Pagkatapos ay naglabas siya ng isa pang pilak na karayom at inilapit ito sa leeg nito. Teka, sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak si Natasha bago niya sinabi, nagsasabi ako ng totoo. Iyon talaga ang numero ng aking kapatid. Sagot ni Natasha sa pagitan ng pagdangal. Gaano man katindi ang pagbabante ni Tyson na ay lalapit ang karayom sa kanya, patuloy niya itong inuulit. Tumingin si Tyson kay Gerald. Nakasimangot si Gerald bago kumaway ang kanyang kamay. Tyson pagkatapos ay agad na kumalas sa kanya pagkatapos makita ang kilos. Sinusubukan lang siya ni Gerald na takutin siya sa pagsasabi ng totoo, ngunit tila hindi pa siya nagsisinungaling. Kahit na talagang gusto niyang bugbugin si Natasha, alam niyang hindi niya maiwasang gawin ito. Kung sa bagay, siya ang dahilan kung bakit huminto si Xavier. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit siya gumawa ng sampal kanina. Nakita niya ito bilang pagbabalik ng isang pabor kay Xavier. Alam na hindi masamang manatili dito, patuloy na kumunat ang noo ni Gerald habang papalabas ng silid. Ginoo, Crawford, ano ang dapat nating gawin sa mga taong ito? Panipi, tanong ni Drake habang nakaturo sa mga bangkay na nakalapag sa lupa. Simpleng tumango si Gerald bago umalis. Pagkalipas ng 1 segundo, naririnig ang mga kakilakilabot na hiyawan na nagmula sa loob ng silid. Ang mga gwardya na iyon ay walang karapatang magmakaawa para sa kanilang buhay. Paglalakad papunta sa bar, umorder si Gerald ng serbesa. Malalim ang iniisip niya, iniisip kung paano niya haharapin si Xavier. Nang lumingon si Gerald sa kanyang tabi, nagulat siya. Nakaupo sa tabi niya ay isang batang babae, sumisipsip sa kanyang champagne. Isinasaalang-alang niya ang pakikipag-usap sa kanya, ngunit kalaunan ay pinili na huwag. Gayunpaman, naging mas mabuti sa kanya ang kanyang pag-usisa. At natapos siyang tumingin ulit sa kanya, upang masuri kung siya talaga ang taong akala niya.
Sa sobrang inis niya, napansin ng dalaga ang kanyang pangalawang tingin at lumingon din sa kanya. Nagresulta ito sa pareho nilang pagtitig sa isa't isa sa pagkabigla. Panipi tuldok. Gerald, Maya, sa sandaling iyon, pareho na tumawag sa mga pangalan ng bawat isa. Bakit ka nandito? Tanong ni Maya. Ngayon lang ako uminom. Nagkataon lang. Sagot ni Gerald na, may pagtataka pa rin. Si Maya ang kakilala ni Gerald noong high school. Gayunpaman, silang dalawa ay hindi nagbahagi ng parehong klase, kaya paano sila napunta sa pagkakakilala? Kaya, dahil ang mga marka ni Gerald ay palaging pambihira sa panahon ng kanyang high school, madalas siyang pumupunta para sa mga kompetisyon kasama ang isang koponan na kumakatawan sa paaralan. Noon, palaging masaya si Gerald nang magkaroon siya ng pagkakataong lumahok sa mga kompetisyon dahil medyo makakakuha siya ng isang karangalan. Maliban dito, makakakain din siya ng masarap na pagkain at manatili sa mga magarbong lugar. Ang koponan ay binubuo ng 24 na katao na may 12 lalaki. At ang dalawa ay 12 babae. Si Maya ay nasa koponan din, at ang pangunahing papel niya ay ang kapitan ng koponan. Kabanata 584. Noon, kaunti ang alam ni Gerald tungkol kay Maya bukod sa siya ang kapitan ng koponan. Ang tanging nalalaman lamang niya ay ang pagiging malapit niya sa kanyang lolo at ang kanyang mga magulang ay nasa politika. Nagresulta ito sa kanyang paglaki sa isang medyo marangyang kapaligiran. Alam din niya na habang siya at ang kanyang pamilya ay mga lokal. Pagkatapos ng huling pagsusuri, lahat sila ay lumipat sa Mayberry. Bagaman mahusay si Gerald sa kanyang pag-aaral, hindi siya naging sapat para kay Maya. Kakausapin lamang niya siya bilang kapitan tuwing kumakatawan sila sa paaralan sa isang kompetisyon. Sa labas nito, hindi naman sila naging malapit. Si Gerald naman, ay may napakagandang impresyon sa kanya mula noong siya ay parehong masipag at may kakayahan. Upang may taguyod ito, napakaganda din niya at may masarap din siyang panlasa. Sa madaling salita, siya ay isang diyosa sa kanyang dating sarili. Maraming mga kalalakihan ang nagtangkang makipagkaibigan sa kanya ngunit makikipagkaibigan lamang siya sa mga may kanya-kanyang specialty. Ang nasabing specialty ay kasama ang pagiging mayaman o pagkakaroon ng isang makapangyarihang pamilya na may mahusay na pinagmulan. Ang mga normal na tao ay hindi makakakuha ng pagkakataong makalapit sa kanya. Ito ang sanhi ng kasiyahan ng nakaraan na si Gerald na makapag-usap lamang sandali sa kanya. Hindi nakalimutan ni Gerald ang pakiramdam na iyon, kaya medyo kinabahan siya ngayon na nasa harapan na naman niya. Medyo matagal na, di ba? Narinig kong nagpunta ka sa paaralan ng pulisya. Nagpa-practice ka pa ba? Tanong ni Gerald. Simpleng tumanggo si Maya at nagpatuloy na tumingin sa kanya. Sandali bago sinabi, kaya, bakit ka sa bar na ito? Hindi ba dapat nagtatrabaho ka? Panipi, kahit na siya ang nagpasimula ng pag-uusap, hindi niya talaga siya pinapansin. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nakatingin sa ibang lugar. Hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Gayun din, ano ang tinitingnan mo? Tanong ni Gerald habang lumingon siya upang tingnan kung saan nakatingin ang mga mata nito. Huwag kang tumingin. Kita ko, kaya may oras ka upang kausapin ako noon. Utos kay Maya sa isang mahigpit na tono, tulad ng dati. Sa high school, walang ideya si Gerald kung ano ang nangyayari kaya't simpleng tumango lamang siya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang paghigop ng kanyang champagne bago tumingin kay Gerald na may ngiti, kaagad na sanhi. Upang mamula siya, sa sandaling iyon, may pumukaw sa mata ni Maya at agad niyang kinuha ang kanyang walkie-talkie bago sumigaw, aksyon. Sumugod si Maya palabas ng bar, tumatakbo papunta sa isang binata. Nakita ni Gerald ang ilang iba pang mga kabataan na tumatakbo rin, at sa hindi oras, lahat ay napalibutan na. Parang eksena lang sa pelikula. Natigilan ang binata na nakainom habang pinindot sa lupa ng ilang tao. Ang ilang mga nanunood na nakasaksi sa eksenang sumisigaw. Habang ang isa sa mga kabataan ay sumisigaw, huwag kang gagalaw. Pulis. Ang taong nasa lupa ay pagkatapos ay coughed up. Wealthy asterisk man. Kaya't naging pulis na siya at naka-duty pa siya.
Kaya't kung bakit kinakausap niya si Gerald. Ngumiti pa siya sa kanya. Ipagpikito lamang ang lahat, at mapait na ngumiti si Gerald. Nang mapagtanto niya iyon, sa sandaling iyon, naalala ni Gerald na nandoon pa rin sina Drake at Tyson sa loob na binubugbog ang mga gwardya mula dati. Hindi nila hahayaang mahuli sila ni Maya, di ba? Kung sa paano man, dumating ito, kung gayon ang mga bagay ay magiging labis na mahirap. Sa wakas ay nahuli namin ang maliit na bastos pagkatapos ng maraming araw. Magandang trabaho, Maya. Mamaya na tayo uminom, sabi ng isang matangkad, gwapong lalaki habang nakangiti kay Maya. Habang dinala ang sospek, ilang iba pang mga babaeng pulis ang lumapit at sinabi, "Wow, Warren, gusto rin namin ng inumin." "Bakit? Hindi kami yayain para uminom?" tanong ng mga dalaga sa inggit. "Kukuha ako ng inumin para sa inyong lahat. Pumunta tayo sa ibang bar ngayon din," sagot ni Warren. "Ay, oo nga pala, Maya, kilala mo ba ang lalaking iyon? Nakita kita, nakausap mo siya kanina," sabi ng isa sa mga batang babae habang nakaturo kay Gerald na nakaupo pa rin sa bar. Isa siya sa mga kakilala ko sa high school. Noon, naging kapitan ako ng kompetisyon habang siya ay isa sa mga miyembro. Panipi, nakita ko. Akala ko ang relasyon mo ay magiging isang bagay tulad nito. Haha, bakit hindi mo siya hilingin na sumali sa amin? Medyo mabait siya. Gayun din, ano ang ginagawa niya? Tanong ng ibang babae. Hindi ako masyadong sigurado tungkol doon at tatanungin ko lang siya kung gusto niyang sumama, sabi ni Maya habang umiling-iling na nakangiti. Tumingin siya kay Gerald bago sinabi, "Hoy Gerald, halika ka dito." AY585AY. Sumenyas siya ng daliri para lumapit siya. Talagang ayaw ni Gerald na lumapit sa kanila matapos na ma-order. Nang ganoon, kung sa bagay, hindi na siya ang dating tao. Hindi na niya kailangan pang makinig sa utos nito. Naalala niya ang mga snippet kung saan siya uutos sa kanya na gumawa ng mga bagay na katulad nito sa nakaraan. "Gerald, inilipat mo na ang mga kahon ng mineral na tubig." Gerald, pumunta tulungan ang lahat sa kanilang mga bagahe. Tuldok, tuldok, tuldok. Siguro iyon ang dahilan kung bakit sanay na sanay si Maya sa pag-order sa kanya sa paligid. Sa paglaon, kahit na naiwan siyang walang imak, natagpuan niya ang kanyang sarili na naglalakad papunta sa grupo. Haha, kaya totoo talaga ito. Nakikinig talaga sa iyo si Gerald. Panipi, as if he would dare not ka. Hindi lamang siya ang kapitan ng kanyang koponan noong high school, ngayon ay pulis din siya. Kailangan niyang makinig o makulong siya. Biro ng isa pang babae. "Anyway, say Gerald, narinig kong medyo mahirap ka pa rin. Paano mo kayang uminom sa bar na ito? Nagyaman ka ba o ano?" tanong ni Maya. Naging mausisa siya tungkol dito mula nang magkita sila. "Ha, mahirap si Gerald." Mukha namang nagulat ang mga dalaga nang marinig iyon. "Oo, alam mo, noong high school pa, kilalang kilala si Gerald sa pagiging break. Nakakain lang siya ng isang pagkain sa isang araw at kung minsan, hindi niya rin mabayaran ang mga bayarin sa paaralan. Siya ay pambihirang mahirap," sagot ni Maya. Kahit na sinabi niya iyon, hindi niya sinasadya na maging masama. Tungkol dito, tanging ang personalidad na kanyang kinalakihan. Hindi alintana ang maramdaman ni Gerald, siya lang ang uri ng prangka na tao na nagsasabi ng anumang nasa isip niya. Ganun din sa high school. Gaano man kahihiyang ito ay magiging sanhi ng pakiramdam ng iba, palaging sinasabi ni Maya ang kanyang isip nang hindi sinasala ang anumang mga salita. Bagaman ang pagiging mahirap ay hindi maaaring maging isang malaking bagay para kay Maya, ang ibang mga batang babae ay iba na ang pagtingin ngayon kay Gerald. Lahat sila ay nakikiramay sa kanya dahil sa una nilang naisip na siya ay isang mayamang mana. "Nakikita ko, kaya talagang dapat kang magsimulang mag-isip ng pareho, pagpapalawak ng iyong pag-aaral at paghahanap ng mas mahusay na trabaho." "Yep, alam mo, mayroon akong kaklase sa gitnang paaralan na nagdusa mula sa ilang pinsala sa utak dahil sa isang mataas na lagnat. Kahit na natapos siyang umalis sa pag-aaral, nagsimula siyang magtrabaho at nagmamay-ari siya ngayon ng isang tindahan. Sa kaunting pagsisikap pa,
tiyak na makakasama mo siya, Gerald. Panipi, bago pa man makapag-reply si Gerald, walang tigil na ang pakikipag-usap ng mga dalaga, kaya't tumahimik na lamang siya habang tumango, isang mapait na ngiti sa labi. Sige, sa tingin ko sapat na iyon, Maya. Ngayon ay kunin natin ang mga inuming iyan, sabi ni Warren habang kumukuha ng sigarilyo. Mula sa kanyang bulsa, napakatabang niya upang kausapin si Gerald. Ayos lang, sasama ka ba, Gerald? Tanong ng mga babae, ano ang magagawa pa niya kung sumunod siya? Hindi niya maintindihan ang karamihan sa pinag-uusapan natin. Sabi ni Maya, alam niya na ang pagiging mabuti ng kanyang mga kasamahan. Ngunit kung natapos itong seryosohin ni Gerald, maaari itong baybayin para sa kanya. Ano pa, hindi talaga siya komportable sa ideya ng pagsunod sa kanila ni Gerald. May ngiti sa mukha, pagkatapos ay kumaway siya kay Gerald sa huling pagkakataon bago umalis kasama ang iba pa. Nang lumingon ulit si Gerald sa bar, nakita niya si Drake at Tyson na nakasandal sa pader ng bar habang naninigarilyo. Malinaw na, binabantayan nila siya sandali. Tapos na ba? Nasaan si Natasha? Tanong ni Gerald. Umiiyak pa rin siya sa loob. Sabi ni Drake na may chuckle. Pasimpleng umiling si Gerald na nakangiti. Pagkatapos ay umalis na. Silang tatlo sa lugar. Iyon ba ang iyong mga kamag-aral, G. Crawford? Tanong ni Drake. Habang naglalakad sila palayo. AY586AY. Ang isa sa kanila ay tila kaklase niya sa high school. Bakit? Tanong ni Tyson. Kaya, mula sa hitsura nito, nagtapos sila mula sa akademya ng pulisya o sumailalim sila sa pagsasanay sa militar, sabi ni Drake. Habang kumukuha siya ng ilang mga puff ng kanyang sigarilyo. Pareho kayong talagang isang bagay. Nakakagulat kung gaano mo malalaman ang tungkol sa isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Ang kanyang pangalan ay Maya at nagtapos siya mula sa akademya ng pulisya. Bahagi na siya ngayon ng kriminal na departamento ng puwersa ng pulisya at magaling siya sa kanyang trabaho. Panipi, aba, dahil kaklase mo siya, sasabihin lang namin ito, Gerald. Ang kaibigan mong ito, kasama ang kanyang mga kasamahan. Maaari silang mapasok sa ilang problema ngayong gabi. Sagot ni Tyson, matapos makuha ang paglilinaw na kailangan niya. Panipi tuldok. Ha! Natigilan si Gerald. Nang sumugod sila palabas kanina, nakita ko ang 2 taong sumusunod sa kanila. Pareho sa kanila ang may sandata na nakabalot sa kanilang panig, at naglabas sila ng pantay na halaga ng mga nakapatay na aura. Medyo sigurado ako na ang duo na sumusunod sa iyong kaklase ay sumailalim sa pagsasanay sa militar. Dati, pinakamasamang dumating sa pinakamasamang kalagayan. May posibilidad na pareho silang may karanasan na mga mamamatay tao ng maayos, sabi ni Tyson. Hindi maniniwala si Gerald sa naturang pag-angkin kung hindi sinabi ni Tyson sa kanya tungkol dito. Kanina pa, pinapanood mismo ni Gerald si Maya at ang iba pa ay sumugod palabas ngunit wala siyang napapansin na wala sa karaniwan. Still, who am I ta kumpare ang aking sarili kay Tyson patungkol sa mga ganoong bagay, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Alinmang paraan, sigurado si Gerald na ang 2 taong nabanggit ay wala rito upang maglaro ng anumang mga laro. Totoo na hindi talaga ganun kalapit si Gerald kay Maya. Kung sa bagay, halos hindi sila magkaibigan noong high school. Gayunpaman, anuman ang kaso, dati pa rin silang magkaklase. Paano siya makakapahinga ng madali kung hindi niya ito na-save? Matapos malaman na may hindi magandang mangyayari sa kanya. Gayunpaman, sigurado si Gerald sa sandaling iyon na hindi pa niya nais na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Kung tutuusin, ang pagiging lihim nito ay magpapahintulot sa kanya na gumawa ng maraming bagay sa hinaharap. Mayroon na siyang plano sa isip. Matapos talakayin ang plano, kasama sina Tyson at Drake, agad na sumugod si Gerald papunta sa bar kung saan nagpunta si Maya. Sa oras na siya ay dumating, si Maya at ang iba pa ay nagsimula ng uminom. Nakaupo sila ngayon sa harap ng isang table ng poker. Maya, tingnan mo, bakit nandito si Gerald? Sabi ng isa sa mga batang babae habang nagluwa siya ng isang subo ng alak na nagulat. Habang nakaturo sa kanya,
Sa oras na nakita niya ang grupo, agad siyang nagsimulang lumapit. Sa kanilang mesa, bakit ka nandito? Tanong ni Maya na nakakunot ang noo. Mas maaga pa lamang, inimbitahan lamang niya siya na sumali sa kanila sa pag-inom bilang isang kilos ng kabaitan. Hindi niya inaasahan na sasali siya sa kanila. Nagpunta lang ako dito para bigyan ka ng babala. Huwag manatili sa labas ng huli. Delikado iyan. Nakita kong may naniniktik sa iyo kanina, sabi ni Gerald. Sa ngayon, ito lang ang masasabi niya upang bigyan si Maya ng ulo. Kung ano ang darating. Ha, may nanunood sa atin. Sino ang maaaring gawin iyon? Wala naman akong napansin. Sa totoo lang, sino ka para sabihin na may naniniktik sa amin? Kung mayroon man, ikaw lang ang gumagawa. Niyan, panipi, kung ang pinuno ang nagbabala sa kanila, tiyak na seryosohin ni Maya at ng iba pa ang babala. Kung ito ay isang babala mula sa isang malapit na kaibigan, tiyak na magpapasalamat siya. Gayunpaman, dahil ang babala ay nagmula kay Gerald. Naramdaman ni Maya na ito ay isang direktang insulto sa kanyang karera. Ito ay katulad ng biktima na sinasabi sa isang maninila kung ano ang gagawin kahit na ang mandaragit ay natural na mas nakakaalam, nakagalit na sabihin. Gayunpaman, handa na si Gerald para sa ganoong tugon bago pa siya pumasok sa bar. Matapos marinig ang tugon nito, tumango lang siya bago umalis. Diyos, galit na galit ako sa kanya. Sino sa tingin niya kahit sino siya? Anong show off? Panipi, alam ko diba, siya ba ang pinakakinaiinisa na tao noong high school? Maya, panipi, ang iba pang mga batang babae ay hindi rin nagustuhan si Gerald. Mula noong siya ay sobrang nosy. Ayoko talagang pag-usapan ang tungkol sa kanya. Bakit natin siya pinag-uusapan sa una? Gayunpaman, Maddie, Tina, sundan mo ako sa banyo, sabi ni Maya. AY587AY. Ang tatlo ay nagtungo sa mga kababaihan. Habang hinuhugasan ni Maya ang kanyang mga kamay sa salamin, nakita ng kanyang mata ang dalawang babaeng may mahaba at kulot na buhok na naglalakad papunta sa kanya. Parehong malamig at mahigpit ang kanilang mga mata. Habang patuloy siya sa pagtingin sa kanila sa salamin, naramdaman niya kaagad na may mali. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Maya at ng dalawa pang dalagitang magkasabay. Tumagal ito sa kanya, ngunit biglang sumigaw si Tina, ha? Hindi, ba pareho kayong mga lalaki na nagbihis bilang mga kababaihan? Maya, tingnan mo, mayroon silang mga mansanas ni Adam sa kanilang lalamunan. Panipi, hey, ang bait mo naman. Huli na para doon. Narito kami upang patayin ka. Ninisyon ang dalawang lalaki habang bawat isa ay naglabas ng isang pistola na may nakakabit na mga silencer. Parehas nilang tinutungo si Maya. Dahil ang iba pang dalawang batang babae ay bagong recruit lamang na mga opisyal ng pulisya, pareho silang natakot ng walang katotohanan sa sitwasyong ito sa buhay at kamatayan. Mismong si Maya ay nabasa ng malamig na pawis. Sa sandaling iyon nang maalala niya ang babala sa kanya ni Gerald kanina tungkol sa pagpaniid niya. Kung sana ay mas may kamalayan siya sa kanyang paligid, ang pagliko ng mga pangyayaring hindi ito nangyari. Manalo ka. Ito ay para sa pag-aresto sa napakaraming mga kapatid natin. Patayin natin sila ngayon. Panipi, ang parehong mga kalalakihan pagkatapos ay agad na hinayla ang kanilang mga nag-trigger at Maya ipinikit ang kanyang mga mata upang masigasig para sa epekto. Dalawang bangs ang narinig. Bigla na lang nagsimulang hawakan ng dalawang lalaki ang leeg nila. Ang kanilang mga katawan ay pumalit-palitan ng kumbulsyon at naninigas bago huli, pareho silang bumagsak sa lupa, walang galaw. Ha! Ano ba kasing nangyari? Panipi, ang dalawang kinikilabutan na batang babae mula noon ay parehong natuwa at nagulat ng sabay. Kinakabahan tuloy na tumingin si Maya sa labas upang makita kung mayroong naroon. Sa sandaling mondok niya ang kanyang ulo sa labas, nalaman niya na mayroong gulo na nangyayari. Ang mabilis na yapak ay umalangaw sa labas ng banyo at di nagtagal, si Warren at ilang dosenang mga pulis ay nakatayo sa banyo. Maya, are you guys okay? Man it, tama ang batang mahirap. Tiyak na may mali. Ngayon lang ako nakatanggap ng tawag mula sa Alpha Squad.
Ipinaalam sa amin na ang mga internasyonal na hitmen ay nagkukubkob sa paligid sa amin at ang nag-iisang misyon ay patayin kami. Panipi. Habang nakatingin siya sa baba, agad niyang napansin ang dalawang lalaki na nakahiga sa lupa. Gulat na gulat siya. Dumating ang kapitan at ang kanyang pulutong sa sandaling iyon at nakita din niya ang dalawang hitmen na nakahandusay sa lupa. Matapos suriin ang dalawang bangkay, sinabi ng kapitan sa kanila, "Ito, pareho sa kanila ang Class A International Most Wanted Criminals." Panipi. Sino ang isang sumupil sa kanila, Maya? Nagtanong ang kapitan. Nagtataka. Ako, wala rin akong ideya. Kanina pa kami babarilan ng dalawa. Ngunit bigla silang humawak sa kanilang leeg, nagyelo sa lugar, at kalaunan ay gumuho sa lupa. Panipi. Blanko ang isip ni Maya. Ang paraan ng pagkuha ng dalawang lalaki ay napakatawa upang magparehistro. Nakakagulat. Ito ang Silver Needle Vessel Technique na naisip na nawala sa mga ulap ng panahon. Sinabi ng kapitan na nagulat. Matapos pang suriin ang dalawang hitmen na nagtatakip sa kanilang leeg, Silver na Needle Vessel Technique. Ito ba ay dalubhasa na nagligtas kay Maya at sa iba pa? Tanong ni Warren. Noong nasa hukbo ako bilang isang sundalong espesyal na puwersa, narinig ko minsan sa isang instruktor na sinabi na ang militar ng Weston ay gumawa ng dalawang higit na mandirigma na kalaunan ay naging kilalang kilala sa kanluran. Ang duo ay pinakilala sa kanilang diskarteng Silver Needle Vessel. Panipi. Sa kanluran, nakilala sila bilang Drake at Tyson Duo, sabi ng kapitan. Ang paghanga niya ay maliwanag sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng gyera, ang Drake at Tyson Duo ay nawala sa isang lugar sa kanluran, o kaya narinig ko. Hanggang sa 2 taon na. Ang nakalilipas ng sumabog ang balita na sila ay, at kasalukuyan pa rin, na naglilingkod sa isang misteryosong pamilya. Sa pamamagitan ng hitsura ng kung paano nahuli ang dalawang kriminal, maaari kong ligtas na sabihin na nararamdaman na katulad ng kanilang mga diskarte. Diyos, nagtataka ako kung bakit pareho silang nandito sa Mayberry, sabi ng kapitan. Matapos marinig ang kanyang sasabihin, ang natitirang pangkat ay naiwan sa kawalan. Kabanata 588. Nang marinig ni Maya ang pangalan ni Drake at Tyson, ang mukha nito ay agad na sumisikat sa sobrang kaba. Maya, nakatagpo ka ba ng kahit sino na maaaring humawak ng gayong lakas upang matulungan ka? Una kaming nagulat nang matanggap namin ang tawag sa 911, ngunit tila may alam na ang kaganapang ito ay magaganap ng maaga. Humakbang sila upang iligtas ka, sabi ng kapitan. Ha, ako, hindi sa palagay ko nakipag-ugnay sa sinuman na akma. Sa singil na iyon, nakipag-ugnay lamang ako kay Gerald. Panipi, ngunit hindi yun posible, tama. Bakit malalaman pa ni Gerald ang mga ganoong makapangyarihang tao? Kung iisipin, gayunpaman, may kamalayan si Gerald sa banta. Pagkatapos ng lahat, binalaan pa niya siya tungkol sa mga ito ng maaga. Dapat may alam si Gerald. Napaisip si Maya sa sarili. Bumabalik kay Gerald. Habang pinasuko ni Tyson ang dalawang kriminal, si Gerald mismo ay wala sa lugar ng pagsadya. Kung tutuusin, ito ay isang maliit na insidente lamang. Hindi na lang niya nagkita ni Maya ulit kung nagkataon, di ba? Sa ngayon, mas tutuon siya sa pag-aalala tungkol sa Xavier York. Pagdating ng tanghali, nakarating si Gerald sa universidad at pagdating niya sa pasukan, may nakita siyang pamilyar. Ito ay ang Gie Quarrington. Hindi tulad ng dati niyang sarili. Gayunpaman, mukhang pareho siyang mapotla at nawalan ng pag-asa. Gayunpaman, nang dumaan siya kay Gerald at napansin na nandoon siya, agad niyang sinubukan ang pagbuo ng sarili. Gerald, kailan ka bumalik? Tanong ni Gia na may nagulat na mukha. Ngayon lang ako nakabalik. Sagot ni Gerald habang tumatawa. Humihingi ako ng paumanhin, Gerald. Kahit na nangako akong dadalo sa pagdiriwang ng iyong kaarawan, may isang bagay na dumating kaya hindi ko ito makarating doon. Panipi, Gia Perrin ang trato ni Gia kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, alam niya na siya ay isang mabuting tao. Para rin siyang maraming bagay na sasabihin sa kanya sa oras na iyon. Nararamdaman iyon ni Gerald, kaya't hinanda niya ang sarili na
Iwasan siya, bagaman nais niyang lumayo lamang, matapos itong pag-isipan. Naramdaman niya na medyo masyadong malamig para sa kanya na. Gawin ito na humantong sa kanya na magtanong, may mali ba? Mabuti na lang ako. Gayun din, Gerald, maaari mo ba akong maglakad kasama? Kung tama ka na sa iyo, sagot ni Gia habang nakatingin sa kanya. Oo naman, sabi ni Gerald. Habang nangyayari ito, isang mayamang binata na nakasuot ng mamahaling damit ang nakaupo sa likuran ng isang kotseng Maybach na nakaparada sa kabilang kalsada mula sa kinatatayuan ng dalawa. Nang magsimula ng maglakad sina Gerald at Gia ng magkatabi, sinaman niya ng tingin ang dalawa, galit at sama ng loob na kumikislap sa kanyang mga mata. Ginoo, mahaba, iyon ang taong dati nang nakatakas si Gia. Nagtago pa siya sa bahay niya. Ang kanyang pangalan ay Gerald, at siya ang talagang G. Crawford ng Mayberry, sabi ng driver. Iyon ang Gerald na dapat harapin ng hipag ko, tama ba? Anong starred? Hindi lang niya ginulo ang aking hipag, ipinatong pa niya ang aking mga kamay sa aking babae. Mas malupit ako kaysa sa kanya, kaya tingnan natin kung paano ako makitungo sa batang ito, sagot ni G. Long. Si G. Long ay hindi tanga, at napagmasdan na niya ng mabuti ang lahat ng nalalaman tungkol sa kaso ni Gia. Humihingi ng paumanhin G. Long, ngunit kahit na ang Long pamilya ay malakas, si Gerald at ang kanyang kapatid na babae ay tyrants ng Mayberry, hindi tayo maaaring lumampas sa oras na ito. Hindi ba? Sabi ng driver, medyo nag-aalangan. F***CQ, wala akong pakialam kung siya ang namuno sa Mayberry. Sa paningin ng Long pamilya, lahat sila ay basura. Sinabi ni G. Long habang tinatampol niya ang kanyang driver. Huwag kang mag-alala, G. Long. Aalagaan ko siya para sa iyo kaagad. Sa ganitong oras, panipi, ang nagyayelong malamig na tinig ay nagmula sa isang lalaking may mahabang buhok at isang namamatay na maputlang mukha na nakaupo sa tabi ng driver. Hindi na kailangan iyon, Scorpion. Wala kang dapat gawin ngayon. Karapatan ni G. Lennon. Ang kanyang kapatid na babae, si Jessica Crawford, ay napakalakas sa Mayberry. Nakakaloko na palabasin siya sa labas. Gayunpaman, huwag kang matakot, sapagkat may plano ako. Ninisya ni G. Long. Kabanata 589. Habang naglalakad si Gerald sa tabi ni Gia, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Zach. Gerald, may celebrity banquet ngayong gabi at sana ay dumalo ka. Dahil dadalo ang isang Master Heart Appraiser mula sa Timog. Maaari mo siyang suriin ang palawit ng Jade kapag nakilala mo siya. Ang ilan pang mga kilalang tao mula sa Mayberry ay dadalo din. Panipi, tinutulungan pa rin ni Zach si Gerald na subaybayan si Savia. Dinala niya ang selebrasyon ng tanyag na tao noong ilang araw na rin. Ang celebrity banquet ay isang taunang kaganapan at ang mga kilalang tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay karaniwang lumiliko. Dahil hindi ito maganda sa bahagi ni Gerald kung tumanggi siyang dumalo, pumayag na lamang si Gerald na pumunta. Nang dumating ang gabi, dumating si Gerald, kasama sina Joel at Aiden, sa piging na ginanap sa Mountain View Manor. Tulad ng inaasahan, nakapak ang venue. Ang malaking manor ay karaniwang ginagamit para sa pagtitipon ng mga kaganapan, pangalawa lamang sa Wayfair Mountain Entertainment. Ang may-ari ng Mountain View Manor ay si Wallace Quinans, isang nasa hustong gulang na lalaki na nasa edad na 40 taon na. Nakilala ni Gerald sa maraming okasyon. Dahil sa makinis na pagkatao ni Wallace, wala talagang magandang impression sa kanya. Si Gerald, well tingnan kung sino ang narito. Si G. Crawford, sabi ni Wallace, habang dali-dali siyang dumaan nang makita niya sina Gerald, Yule, at ang iba pa. Maraming iba pang mga mayayamang negosyante ay nagsimulang lumapit din sa grupo ni Gerald, at ang lahat ng mga partido ay binati ang bawat isa. Kumusta, G. Quinans? Bati ni Gerald habang pinipilit nitong ngumiti. Sapat na ang pagbati. Pagkatapos ay nagtungo si Yule sa isang pamilyar na bilog na mesa sa manor at umupo. Sa sandaling umupo siya, kaagad na tumakbo si Wallace at sinabing, "Hoy, Joel, Aiden.
Hindi ka maaaring umupo dito ngayon. Panipi. Ha? Ano ang ibig mong sabihin doon, Wallace? Tanong ni Yule. Napatulala. Dumalo siya ng mga katulad na bangkwet ng tanyag na tao na tulad nito noong nakaraan. Ang upuang ito sa partikular ay palaging kinukuha ng kanyang pagkadyos, si Jessica Crawford. Bilang godbrother ni Jessica, natural na nakaupo siya kasama. Ngayon na si Gerald, ang kanyang godbrother, ang pinakamayamang tao sa Mayberry, ang upuan ni Jessica ay si Gerald ang kukuha. Siyempre, nangangahulugan ito na ang parehong Aidan at Yule ay dapat magpatuloy na umupo sa kung saan sila karaniwang ginagawa. Walang likas na mali, ngunit kahit nakaupo ka rito sa nakaraan, sa taong ito, nagbago ang ilang mga bagay kaya hindi ka na makaupo. Dito, panunuyan ni Wallace. Ang mga dumalo para sa piging ng taong ito ay mga kilalang tao mula sa buong lungsod. Nakikita kung ano ang nangyari, ang malalaking mga boss at mayamang negosyante na nakapalibot kay Gerald ay nagsimulang maglakad. Manalo, kung hindi tayo nakaupo dito, hindi tayo uupo. Hindi, tulad ng nais naming makita ang iyong mukha pa rin. Humanap tayo ng ibang upuan, Aidan. Dito ka, Gerald. Panipi. Naturally, kinaisip muna ni Yule ang tungkol sa kanyang godbrother. Pagkaupo pa lang ni Gerald ay sumigaw ulit si Wallace. Hawakan mo. Ano ngayon? Noon, kahit sina Zack at Michael ay lumapit upang tingnan kung ano ang tungkol sa kaguluhan. Natatakot ako na si G. Crawford ay hindi maaaring umupo din dito. Sa taong ito, natatawang sabi ni Wallace. Wala ka ba sa iyong isipan, Wallace? Ano ang sinabi mo? Sabihin, muulit kung maglakas loob ka. Sigaw ni Yule habang hinahawakan ang kwelyo ni Wallace. Ang anak na ito ng Ab-Asterisk Turk ay sineseryoso ng pag-ugat ng kanyang nervyos. Hindi kailangang maging agresibo, Yule. Uulitin ko lang ang pahayag sa huling pagkakataon, ang upuang ito ay hindi para kay G. Crawford sa taong ito, sabi ni Wallace sabay ngisi. Ipaliwanag mo ang iyong sarili, utos ng mga mayayamang lalaki na nakatayo sa tabi ni Gerald. Mayroon lamang kaming isang mas mahalagang bisita na darating ngayon, at ang upuang ito ay nakalaan para sa kanya. Paliwanag ni Wallace habang kinamayan siya ni Yule. Kabanata 570. Noon, maraming mga kilalang tao ang napansin na ang pangunahing upuan ay wala pa ring laman, at ang pagdinig sa mga salita ni Wallace ay lalo silang nagulat. Ano ang nangyayari? Sa gayon, si G. Crawford ay malapit nang umupo sa pangunahing pwesto, ngunit hindi siya pinayagan ni Wallace. Ano? Paano siya naglakas loob na gawin iyon? Ang upuang iyon ay palaging pagmamayari ni MS. Crawford sa mga nakaraang taon. Mula noong siya ay naging CEO. Bilang kanyang nakababatang kapatid, dapat na minamana ni G. Crawford ang kanyang mga ari-arian. Bakit impyerno ang pagkilos ni Wallace? Panipi. Humph, sino ang nakakaalam? Si G. Crawford ay dapat na nakakahiya ngayon. Panipi. Habang nagpatuloy ang tsismis, ang iba pang nangyayari sa labas. 8 Rolls-Royce Phantoms ang dumating sa pasukan ng Manor. At kaagad pagkatapos nilang tumigil, higit sa 100 mga tanod na nakasuot ng itim na suit ang lumabas sa mga sasakyan bago mabilis na bumuo ng 2 hilera. Ang grand entrance ay kaagad na nakakuha ng atensyon ng karamihan, at maging si Gerald ay pinilit na tingnan ang Manor. Lumabas ang driver ng pangunahing kotse at magalang na binuksan ang pinto ng Rolls-Royce Phantom. Lumabas ang isang mayaman, binata na nakasuot ng suit na may magkabilang kamay sa kanyang bulsa. Nang makita siya, agad na yumuko ang kanyang mga tanod. Sino siya? Napakaganda nitong pasukan. Panipi. Karamihan sa karamihan ng tao ay namangha sa eksena. Si Wallace naman ay mabilis na sumugod papunta sa binata upang salubungin siya. Ginoo, mahaba, salamat sa pagdalo. Ang pagkakaroon mo rito ay nagpapasikat sa Mountain View Manor. Panipi. Tuwang-tuwa na sabi ni Wallace bago yumuko din. Ano? Si G. Mahaba. Siya ang mayamang tagapagmana ng Long pamilya. Ang kanilang pamilya ay may halaga ng kasaysayan ng daang siglo. Panipi. F***. Hindi nakakagulat na si Wallace ay naging matapang. Ngayon, panipi. Kaya't si G.
Long ang nagbibigay sa kanya ng ganitong kumpiyansa. Ang karamihan ng tao ay nagpatuloy na bumulong sa kanilang mga sarili hanggang sa kalaunan, lahat sila ay tumingin kay G. Long bago, sabay na sinabing, masayang makipagkita sa iyo, G. Long. Pagbati, tito, at matatanda. Hahaha, masyado kang formal sa lahat. Ito ang aking kauna-unahang pagkakataon na opisyal na narito sa Mayberry. Sa nasabing iyon, ito rin ang aking kauna-unahang pagkakataon na dumalo sa isang celebrity banquet dito. Hindi ko akalain na lahat kayo ay magiging mabuti sa akin. Nakangiting sabi ni G. Long. Isang karangalan na mapunta ka rito, G. Long. Mangyaring upuan. Panipi. Sa katunayan, G. Long. Mas karapat dapat kang umupo sa pangunahing pwesto. Panipi. Noon, ang karamihan sa mga mayayamang negosyante at mas mataas na tao, kasama na ang mga mula sa Mayberry, ay nagsimulang ipakita ang kanilang totoong mga kulay habang ibinabahagi nila ang kanilang sentimiento. Bagaman mayroong ilang mga pamilya sa Mayberry na may malalaking pangalan at mahabang kasaysayan na maihahalin tulad sa pamilyang Lourdes at Walt, wala sa kanila ang maaaring maghawak ng kandila sa Long pamilya. Pagkatapos ng lahat, sinabi na ang Long pamilya ay may napakatibay na posisyon sa Amerika dahil sila ay isa sa mga unang ilang tao na nanirahan doon. Ang kanilang lakas at impluwensya ay lumakas lamang mula noon. Lahat ay napakaganda sa akin, ngunit ngayon, hindi ako ang pangunahing bituin ng piging. Nandito lang ako para samahan ang aking hipag at magsaya. Hahaha, sagot ni G. Mahabang-habang, tumatawa. Hipag. Maaari mo bang sabihin ang kasintahan ni Fred Long? Narinig ko ilang oras na ang nakakalipas na nahanap ni Fred Long ang kanyang sarili na isang kasintahan at handa na silang magpakasal, sabi ni Wallace na sumugod sa unahan na may ngiti sa labi. Talagang tama ka, G. Quinans. Tumugon kay G. Long na may isang nakangiting ngiti habang si G. Quinans ay lumayo sa daan. Mula sa sasakyan sa likuran niya, lumabas ang driver nito at binuksan ang pinto sa upuan ng pasahero. Isang babaeng marangal na nakasuot ng isang mamahaling damit. Ang lumabas sa kalumabas, sa kanyang mga braso, ay isang cute na, maliit na aso at agad tumayo sa kanyang tabi ang kanyang dalawang dalaga. Kapatid na babae, sumali ka sa amin, mangyaring. Sinabi ni G. Long, ang kanyang mukha ay nagniningning. Naglakad ang babae patungo sa pangunahing kalye habang ang karamihan ng tao ay nakanganga. Simpleng nakatingin sa kanya si Aidan at ang iba pa, nanlaki ang kanilang mga mata bago tumingin ulit kay Gerald. Mismong si Gerald ay hindi makapaniwala kung sino ang nakikita niya bago siya. Ang batang babae na may hawak na aso ay walang iba kundi si Xavier York, ang taong hinahanap niya sa lahat ng oras na ito. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.